Lalaking kayang mga piyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng halikan? Sheesh! That's crazy! Ito nga pala yung part 21 ng lalaking kayang mga piyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng halikan. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 hanggang part 20, huwag nyo munang panoodin to. Watch out nga pala muna kay Dine dahil siya na unang mag-first comment sa ating YouTube latest video. Dito nga'y chinikan na ni Yamada kay Cutie Blandy yung tungkol sa pagkawala ng alaala ng mga to sa mga witch. Pero syempre hindi to naniwala sa kanya, kaya hinawakan niya to sa balikat at sinabing halikan daw siya para mapatunayan. Pero nung magbubukbangan na sila, bigla siyang inawat nito. Sorry daw sa nangyari kanina. Bigla-bigla na lang daw kasi siyang naiiyak sa kawalan itong mga nakarang araw. Mukhang masyado na daw kasing nagiging busy ang lahat, kaya daw siguro hindi na nakakapunta ang mga to sa club ng madalas. Sabay walkout, paalis. Napasabi naman siya na kailangan niya na daw talagang ibalik ang mga alaala ng mga to, kasi pag tumagal pa daw to, maghihiwa-hiwalay na daw ang lahat at lalo na daw magluluksa yung bebe niya. Nakichika naman si Grass. Alalahanin din daw dapat ni Yamada yung sarili nito, kasi malamang sa alamang daw. Sa paningin daw ni Cutie Blandy, isa daw tong walang kwentang lalaki, tumamin dun at nabasted. Tapos ng mukbang daw ng ibang babae. At ngayon naman daw pinipilit nitong mukbangin yun. Sigaw ng masama-sama si Idol eh. Tapos kinausap naman niya dito si Kiluwash at bigla niya tong minukbang. Sabay sabing sorry, hindi niya daw sinasadya niya naman. At tinanong niya to kung pwede ba daw siyang pumunta sa bahay nito ngayong araw. Sabi naman ito, kung yun lang daw pala ang gusto nito, dapat daw sinabi na nito agad. Sa halip daw na sa bahay nila, bakit hindi na lang daw sila pumunta kung saan? Na sila lang daw dalawa. Sa mga oras na to daw, pwedeng-pwede na daw nila gamitin yung katabing kwarto ng student council office. Sinaman siya ng lasa ng magets niya yung sinasabi ni Kiluwash eh. Ang sama daw ng tama ng kapangyarihang mga akit dito. Kaya minukbang niya na ulit to at bumalik na to sa normal. Pupuntahan niya pala sana si Cutie Whitey, pero hindi nga siya nagtagumpay. Bigla namang sumulpot dito si Grass. Siya nga daw, ni hindi man lang daw siya nakalapit kay Ponytail Cutie. Nawala ang itim sa mata ni Idol sa gulat eh. Tapos may biglang umepal dito. Si Buisit Cutie pala to. Bakit daw ginamit ni Yamada sa kanya yung kapangyarihan niya? Nagpunta daw siya sa club room nila para hanapin to, talisin yung kapangyarihan niya. Pero sabi daw ng lahat, wala daw alam ang mga yun tungkol dito. Kahit daw si Kiluwash labo, umaakto daw na parang nakalimutan na to. Bigla namang sumingit si Grass. Mukbang daw pala ang sagot para maalis yung kapangyarihan ni Umbrella Cutie. Nagtaka naman si Yamada kasi hindi naman daw bumalik yung alaala ni Kiluwash nung minukbang niya daw to. Sabi naman ni Grass, ibig sabihin daw nun, sa mga witch lang daw gumagana ang paraang yun. At chinikan na rin nila kay Buisit Cutie kung ano nangyayari. Sinabihan niya pa to na ang makipagtsikahan daw sa kagaya nitong kilala siya ay talaga naman daw super saya. Kilig siya eh. Tapos dito naman, aalisin na ni Buisit Cutie yung kapangyarihan niya kay Kiluwash labo at papalagpasan na to. Kaso minukbang niya na to. Sabay walkout, paalis. Tinanong naman ito kung meron ba daw tong kailangan puntahan, na kahit ang ibig sabihin daw nun ay itapon na lang daw nito lahat ng nakamit nito. Sabi naman ni Buisit Cutie, Sim, hindi niya daw kasi makukuha yung gusto niya gamit yung kapangyarihan niya. Kaya nagdesisyon daw siya na wag nang umasa dito. At dito naman, problemado si Yamada. Nalaman nga daw nilang mukbang lang pala ang makakapagpabalik ng alaala. Pero wala din daw yung kwenta kung hindi niya daw mahalikan si Cutie Blandy. Bigla namang may nagsalita dito. At si Umbrella Cutie pala to. Bakit daw kaya dapat walang makaalam ng pangalan niya? Kasi pag natipon daw ang lahat ng witch, anumang kahilingan daw ay pwedeng matupad. Kaya daw hindi niya na to pwedeng pabayaan. At sa susunod daw na next time, hindi na siya magpapakita ng awa. Kinagabihan naman, tinawagan ni Yamada si Buisit Cutie para nga ay chika dito yung nangyari. Sabi naman ito, kung ganun daw, siya daw yung unahing puntahan bukas para ibalik yung alaala niya. At bago daw mawala yung alaala niya, meron daw siyang kailangang i-chika dito. Sabi naman ni Yamada, ayaw niya daw yung marinig. Sisiguraduhin niya daw na ibabalik niya ang alaala ng lahat. Kaya tsaka na lang daw nito i-chika sa kanya pag nangyari na daw yun. Pero kinabukasan, hindi daw nawala ang alaala ni Buisit Cutie. Chinika naman dito ni Umbrella Cutie na hindi daw pala gumagana yung kapangyarihan niya ng 2 beses. Kaya itong si President Labo mukhang may pinaplanong masama. Nagchikahan naman si Yamada dito at may biglang naalala si Buisit Cutie. Nung nakaraang taon daw ay year ago, bigla daw siyang pinatawag at dinala kung saan. At yung mga taong nandun daw ay mga witch. Pero hindi niya na daw matandaan kung anong mga sumunod na nangyari. Sabi naman ni Grass, baka daw may kinalaman yun sa pagbabalik ng alaala. Sabi naman ni Buisit Cutie, kung totoo daw yun, hindi ba daw dapat nilang subukan ulit ang seremonyang yun? At yun na nga napagdesisyonan nila. Pero nagulat sila kasi may nakita silang notice na may lalaking estudyante daw na namumukbang sa loob ng school. At ang mahuhuli daw na makikipagmukbangan dito ay makakatanggap ng parusa. Sigaw na si Idol ng masama-sama eh. Nagsisimula na daw gumalaw si President Labo. Kaya kailangan niya na daw magmadali sa pagbabalik ng alaala ng mga witch. Bigla naman siyang tinawag ni Cutie Blandy kung si Yamada ba daw yung tinutukoy sa notice. Kasi sinubukan daw siya nitong mukbangin. At pati daw si Buisit Cutie nilapa nito. Magpapaliwanag naman sana siya. Kaso tinanong siya nito kung gusto ba daw niyang umuwi ng magkasama together. Gusto pala nitong humingi ng advice. Kasi
naalis na pala si Killua sa club nila. Ito daw kasi yung napiling maging susunod na next president ng student council. At magiging busy na daw to dahil dun. Kinomplete niya naman to. Magiging maayos din daw ang lahat. Kasi mumukbangin niya daw ang mga witch. At babalik na daw ang alaala ng mga to. Nagulat naman to. Gusto pa rin pala daw nito makipagmukbangan kahit may notice na. Sabi naman niya, basta siya na daw ang bahala. At walk out na sana siya paalis. Pero bigla siyang tinawag ni Cutie Blandy. At sabi nito, pwede daw siyang mukbangin ni Yamada. Natulala si Idol eh. Ito naman hindi man lang nahiya dun sa sinabi niya. Ang dami kayang tao sa paligid nila. Tapos mukbangan yung pinag-uusapan nila. Sana all. At dito na nga pala nagtatapos tong part 21. Abangan nyo na lang yung susunod na next part. Pero kung ayaw nyo, edi don't.